Isang mapagpalang araw po sa ating Panginoon at sa ating lahat. I'm Andrea Raya po and nandito po ako para po i-share yung natutunan ko po sa ating daily devotion with Pastor Russell. So, yung concept po natin today is death, and the Bibles speak of death in three primary ways: spiritual death, physical death, and eternal death. Each type of death reflects the effect of sin and the consequences of humanity's separation from God. So, sa Biblia po, ang kamatayan ay hindi lang tungkol sa pagtigil ng buhay ng katawan. May tatlong pangunahing uri po ng kamatayan. So, may tatlong uri po ng kamatayan. First is spiritual. Ito yung physically alive but separated from God. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao po ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Kahit buhay yung katawan, patay naman po yung kanyang espiritu dahil hindi siya nakaugnay sa Panginoon. Ito po ang nangyari kay Adan at Eva noong sumuway po sila sa Diyos sa Hardin ng Eden. Second po is physical. So, the spirit separate from the body. So, ito po ang karaniwang kamatayan na alam natin, ang paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. Lahat tayo ay darating dito dahil sa epekto ng kasalanan sa mundo. And third, eternal. Finally, eternal separation from God. Ito po yung pinakamatinding kamatayan. Ang tuluyang paghiwalay po ng Diyos magpakailanman. Ito po yung magiging hantungan po ng mga taong hindi tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So, nakalimutan ko po pala na yung Bible readings po natin today is Genesis 2:17. Sabi po dito, "Ngunit huwag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, sapagkat sa araw na kumain ka niyan, tiyak na mamamatay ka." So, ituloy ko na po ulit sa ating application. Dahil totoo ang kamatayan, paano po natin ito maiwasan? Ang pinakamatinding anyo nito, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? First po is commune with God daily. So, ang ating relasyon po sa Diyos nagbabalik po sa ating spiritual na buhay sa pamamagitan po ng panalangin, pagbabasa sa Biblia, ng Biblia at pagsunod sa Kanya, naiiwasan natin ang spiritual na kamatayan. And second po is put your hope in the return of Christ. So, ang buhay ng mundo ay may hangganan. Ngunit may pangakong buhay na walang hanggan kay Kristo. Sa gitna ng hirap at pagsubok, manatili tayong umaasa po sa Kanya. At yun nga po na sa ating number 3 or yung third application po natin is trust Jesus, our eternal life. So, si Jesus lamang po ang tanging daan patungo po sa buhay na walang hanggan. So, 1:14:6 po, sabi po, tanggapin po natin siya, manampalataya at sumunod po tayo sa Kanya upang hindi tayo upahamak sa kamatayang walang hanggan. And yun nga po, si God yung maging center natin and i-glorify natin siya, manampalataya tayo sa Kanya wholeheartedly, and magtiwala tayo, i-surrender natin sa Kanya yung buong buhay natin. Hayaan po natin na siya po yung gumalaw po sa ating mga buhay. And yun naman po ang aking natutunan sa ating daily devotion. Maraming salamat po and God bless.